Hello, hello, hello. Magandang buhay sa inyong lahat. Mamuhay ayon sa Espiritu. Ayon sa salita ng Diyos sa Galatia 5 verse 16, kaya't sinasabi ko na mamuhay kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyan ng kasiyahan ng pita ng laman. Sa buhay ng tao, palagi tayong nahaharap ng dalawang landas. Sa dalawang landas, ang pamumuhay ayon sa Espiritu ng Diyos o ang pagsunod sa pita ng ating laman. Maraming tukso sa mundo na maaring humila sa atin palayo sa Diyos. Pero, paano nga ba natin mapagtatagumpayan ito? Ang sagot ay nasa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Maraming Kristiyano ang nagsisikap na magbago sa sarili nilang kakayahan. Pero palaging nabibigo. Ngunit kapag tayo ay namuhay ayon sa Espiritu, siya ay magbibigay sa atin ng kalakasan upang paglabanan ang tukso at lumakad sa kabanalan. Pagninilayan natin ang mga talatang binasa natin. Ang talatang ito ay paalaala sa atin na hindi natin kayang labanan ang pita ng laman sa sarili nating lakas. Kailangan natin ang Espiritu ng Diyos upang tayo ay magtagumpay. Una, mamuhay tayo ayon sa Espiritu. Kaya't sinabi ko na mamuhay na kayo ayon sa Espiritu. Ano ang pag-ibig na sabihin ng namuhay ayon sa Espiritu? Ang ibig sabihin nito ay magpagsunod sa kalooban ng Diyos, pakikinig sa kanyang salita, at pagpapaubaya sa gabay ng Espiritu Santo. Ang isang taong puno ng Espiritu Santo ay nagkakaroon ng bungas ng Espiritu. Ayon sa Galatia 5 verse 22-23, tulad ng pag-ibig, kapayapaan at pagpipigil sa sarili. Number 2, huwag bigyang kasiyahan ang pita ng laman. At huwag ninyong bigyan ng kasiyahan ang pita ng laman. Ang pita ng laman ay ang kasalanang pagnanasa at lumalayo sa Diyos. Kasama rito ang galit, pagmamataas, kasakiman at iba pang gawain ng laman. Ayon sa Galatia 5 verse 19-21, kundi tayo magbabantay, madaling mahulog sa tukso ng kasalanan. Ngunit ang tulog na Espiritu Santo, matutulungan tayong iwaksi ang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Pangatlo, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ngunit tatanggapin kayo ng kapangyarihan kapag bumaba sa inyo ang Espiritu Santo. Gawa 1 verse 8. Hindi natin kayang baguhin ang ating sarili sa sariling lakas lamang. Ngunit sa tulong ng Espiritu Santo, tayo ay mababago at mapapalakas upang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya mahalaga ang pananalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos at patuloy na pagsunod sa Kanya araw-araw. Ano ang aplikasyon sa mga talatang binasa natin? Suriin ang iyong puso. Namumuhay ka ba ayon sa Espiritu o sumusunod mo ang pita ng laman? Pangalawa, manalangin at hilingin sa Diyos na punuin ka ng Kanyang Espiritu araw-araw. Pangatlo, iwasan ang mga bagay na humahatak sa iyo palayo sa Diyos at palaging piliin ang kabanalan.
May tanong, ikaw kapatid, ano ang isang ugali o kasalanan na nais mong ipasuko sa Diyos upang mas mamuhay ka ayon sa kanyang espiritu? Pasalamat sa papuri sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa iyong kasalita at pagtuturo sa amin kung paano ka mamuhay ayon sa iyong espiritu. Salamat sa biyaya at lakas ng iyong ibinigay upang mapaglabanan namin ang pita ng laman. Ikaw ang aming sandigan at tagapagbigay ng kalakasan. Pinupuri ka namin sa iyong kabutihan at katapatan. Amen. God bless us all. Ingat po lagi.